pag-inom sa makahubog nga init. Versikulo 31. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod niining kinabuhia. Wala ito Kani nyo. unya makalitan kamo ni atong 21 adlaw yun. kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan sa usa ka kalitan. Usa magbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan ngan mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. So dalay ko ng Dios sa iyang mensahe. So mo ni ato ang pagkahisgutan karon nga kagabiho na no Lucas 21:34 ngadto sa 36. Kani siya og kani nga mensahe kuani siya kanang katapusang pahinumdum ni Hesus sa iyahang mga disipulo. Kay kani mga Lucas 21 kung basahon nato gikan sa chapter verse 1 kahisgot ni siya og kanang second coming no or kanusa mahitabo ang giingon nga ang pagkabanhaw ni Kristo. So basahon nato dito daghan kay mga kapanghitabo, daghan mingon nga na ako dire na si Kristo, daghan kay ka-offer ba. So dire ko na-instruct sa verse 21 sa iyahang kumbaga conclusion sa iyahang o final nga pagpahimong himangno sa tuwa siya nga pagbantay kamo ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga inimnon ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhiya kay tingali unya makalitan kamo ni atong adlaw nga moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa litag naginay ang kaway no gahimo bili sa litag kita mga isa mahilig rin mga yam or anang matuglasang ba or di ba natay mga ginayo litago na to ng mga halas or bisag unsa diha nga pwede na to militag pero si Satan dili siya sa klasangan nga panglitag dili sa mga tao kanato no daghan og mga daghan sila gipang offer sa ato nga kalibutan. So ang gisgot ani is ipahimongnoan ta sa Ginoo nga be careful. Magbantay gyud kanunay no sa tanan natong pagkahimuon. Actually dili man physical ang gikalaban ani. Ang ipahimongnoan ani ang dili ang ato ang spirituhanon nga pagkinabuhi niini nga kalibutan. No, ang atong spirituhanon nga dili ta mapandol, dili ta ma-deceive, dili ta mailad sa buhat sa kaaway, sa offer sa kaaway, no? So your hearts will be weighed down in this dissipation. So dapat atong mga kasing-kasing kanunay nato bantayan sa mga ang makapadown sa atoa sa mga ato ang pagpangalagad sa Ginoo makapadawon sa ato bantayan nato na kay naay naa sa ato ang makaingon ta nga kani i-consider na nimo unya usahay dili nato gabantayan ba nga mao dito siya kahila sa ato ang atong espirituhanon nga espiritu ma-down siya so bantayan nato ingon pa bantayan nato og ayo ang mga litag sa kaaway. So mahimo gid ang abtik ani kanunay no sa ato ang pangalagad sa Ginoo kay dili man ang ipasabot ani kani bitang ingon nga inom ana dili man gud ipasabot yun ang ato ang physical nga body ani ang ipasabot sa Ginoo ani ang atong spiritual nga bahin nga kasi mawala ta sa mga sa offer gina-offer sa kaaway sa kalibutan. So wala siya nga giingnan jud niya nga mahimo ta nga magpinantayon. So na tungod kay naa siya kanang sa English pa dangerous no sa atuang kinabuhi kung dili nato bantayan no dili nato mabantayan ba kana bitaw mapasagdan na lang nato no mapasagdan na lang nato ang ato ang kinabuhi mapasagdan nato ato ang espirituhanon nga bahin. So, kalatong kasing-kasing ginatudluan sa Ginoo nga mahimo ta nga dili ta makapokus sa mga
kalibutanon nga mga butang, no? So dili na to angay kay kanang nga mga butanga inyong papulong sa Ginoo nagatudlo kanato nga mao na hinungdan nga maingte ang ato ang espirituhanon nga bahin ug mawala atong passion sa pagpangalagad sa Ginoo. So daghan ang gusto sa Ginoo nga gitudlo sa tuwa nga mahimo ta nga magbinantayon labi na kanang kabalaka sa kinabuhi, no? Kabalaka sa kinabuhi kanang di maging namalikayan isip nga mga amahan or natay pamilya na nga ginadala di gina malikayan gyud nya mabalaka ta sa negosyo, no? Dili malikayan nga say mahinay ang supply minga na ba or hinay ang sales, so di gina say mabalaka ta. But tudluan ta sa Ginoo isip nga mga believers ni Kristo dili di ay ang pinaka biggest threat sa usa ka mga Kristohanon sa mga believers. Dili di ang pinaka biggest threat is ang sala, kung dili di ay kanang ma-stress ka, no, magkaroon ta og anxiety ba, no? Dili di na kay kung na kay grabe nang kabalaka sig wala ka nag-comment og mga sala nya grabe di mo kabalaka na sa mga pangtabo or sa imong sitwasyon or sa ato ang palibot, ang atong espirituhanon nga bahin ma-down gyud siya kayo, ma-drain gyud siya, no? Kanang kuhaon gyud ba kung naka-focus na siya. So gina sa gitudluan ta sa Ginoo nga dili na to i-focus ang atong mga una-una o kasing-kasing ana nga mga butang, kun dili i-focus na to sa Ginoo nga kinsay mosulbad sa atong mga problema o sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi. So ang kanang yung kabalaka mao ginay makapaluya di ba sa tuwa, no? Murag grabe yun, no? Grabe yun ang worriness yun. Grabe yun nga dako gid na siya og ganang impact yun sa atong espirituhanon nga bahin. Maka grabe gid na siya, mubira gid na siya og gayo sa tuwang espirituhanon. Kung naka sa level 10, so yung po niya ba? No? Yung po niya. So, itudluan ta sa Ginoo karon, duha ka butang ay itudlo sa tuwa sa mga believers ni Kristo. Nasa verse 35 to 36. Be always on watch, no? Mahimo ta kanunay mga pinantayon. Spiritually alert. Spiritually alert. So mahimo tang magpinantayon na. So, ngayon pa guarding your thoughts or guard your thoughts. Mga kisa may negatibo kayo magunahuna na listo, no, delikado na, no? Ano bitaw gamay lang kayo nga kuan negative na kagaabot imong. So hinungduman na pud ako no ang share ni Pastor May gahapon nga natay yabi, di ba? Natay yabi kita tagaan og yabi sa Ginoo nga ingon pa kung unsay imong ginadili iya po ginadili sa gingarian sa langit. Pero ang gitudlos Pastor May gahapon no nga kung saan imuhang kinaistorya, dako kayo sa epekto sa imuha. So diri gyapon the same time atong i-guard ang atong hunahuna. Kay usahay sudlan atong hunahuna sa kada bitaw negatibo, mga negative isulod sa kaaway. Kuan mo na ana dagan bitaw kayo. So igwardyahan nato na kay mo na hinungdan pud mo hila sa atoa. Dayon ikaduha is evaluating your priorities kani ako gyapon kini siya og impact kung ato ang priority sa life dili na to ma-order, no? Dili na to ma-put into order ang ato ang priority sa life. Kung ingon pa nila kung any order na unsa ba tawag na ma-disorder na, so mo po na usab po na siya ka mga butang nga makapahila sa tuwang pagpangalagad sa Ginoo nga mabot ang panahon daghan mingon nga dili taw kay naa ang tinuod nga Jesus. Dili ba mga ngayana ba mga istit na sa Ginoo dito na mga kabalaka, na mga kira, na mga kagutom. So kanang mga butanga usahay ba po na hinungdan sa tuwa nga mawala ta ba pangalagad sa Ginoo. So evaluate nato ang ato ang priorities sa ato ang life. So isip ka mga Kristohano nang gitudlo sa GIL natay 5 priorities, di ba? Top 5 priorities ng kinabuhi. Dapat yun siya ma-order yun siya. Dili siya in any order. So una is God, kedua family, katulo is
Ministry. business, Ministry. ministry, business, work, ana dayon. Unsa na dayon? So, unahon gyud ang God, dayon family, dayon ministry, business, work, no? So, ang business ug atong trabaho usa na siya sa ministry, no? Uban-uban na sila kay kung asa ta mo adto, pwede man ta magka-ministry. Di ba? Ang mag-share sa pulong sa Ginoo, ministry mo na siya. O mahimot ang generous, ministry mo na siya. So uban-uban niya sa duha. Uban-uban yun sila. Kadua, ay katulad ay discerning the times. Sabi ko pasabot ani. Kanang unsa na ta nga time karon, no? So dapat dili na ta backslide. Dato pa makabalutan nga unsa nini nga panahon or unsa na ni angay na buhaton ani nga mga panahon na or ay nga ba may joke nga discerning the times is happy to mong kumatay. Discerning the times kasi mao na ni, you know, yan na. So ikaw pa staying sensitive to the Holy Spirit. Mahimot ang sensitibo sa balang Espiritu Santo kung unsa iyang ginatudlo sa tuwa. Unsa ilaha, unsa ginaingon through sa mensahe sa Ginoo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, ang Holy Spirit dili siya makapanglihok sa tuwa kung wala nagabasa na pud sa mensahe sa Ginoo. Kay magamog ang Holy Spirit sa tuwang kinabuhi, pinagi sa iyang mensahe nga atong mabasahan sa Bible, no? So, diya man ta niya tudloan o ipa-remind ta niya kanunay. So, mo ni gingon nga spiritual alertness. No, dapat ang buhaton. So, pray that you may be able to escape and stand before the Son of Man. Diba? Itudlo dito sa verse 36 nga, kanunay ta magampo. No? Kaya usa ka mga butang nga para dili ta ma-deceive o mailan o malingla sa kaaway is ang kanunay sa pag-apil sa mga panag-ampo. Ilabi na no, sa tuwang simbahan karon natay gihimo nga o gihimo nga gina-apply sa tuwa nga adlaw gabi na panaghiusa nga panag-ampo. So diha atong tinguhaon nga diha maka-apil gyud ta kay diha igiyahan ta sa Ginoo, gidirect ta sa Ginoo, mo dili ta matintal sa kaaway. So prayer keeps the hearts awake. So ang pag-ampo diha ay makapahatag na siya og kanang kalagsik kanunay sa atuang kasing-kasing o sa atong espirituhanon nga bahin ang pag-ampo. Ma'am, dasi ka balik ba? Dasi ka kanunay kada adlaw. So kung nakakapuno ka sa pag-ampo ang atuang una-una og kasing-kasing nakasit to, naka-align gyud sa Ginoo. So instead ay mo abot nga mga negative thoughts or mga tentasyon nga mingon nga uy buhatan ni nya naka-kuan man ka nakasik or nakasok pa sa presence of the Lord, ingon yun siya, ayaw, kay di na maayo. So, dako kayo ang epekto ang pag-ampo. No? So, only through prayer can remain faithful and strong in the last days. So, dili gyud lalim nga ang pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud lalim nga ang paglahutay. Moy ang paglahutay gyud ani moy atuang paningkamutan kay para sa ni karon abot og karon sa taman mag-uban nga mag-appeal sa prayer. Kung kita kabalo, di ba? Kung kita kabalo. Una ingon nga ang paglahutay may pinaka dako kayo nga epekto. But yatag or ato lamang nang makuha ka na nga paglahutay kung kanunay puno ta sa pag-ampo o puno ta sa mensahe sa Ginoo o puno ta sa Espiritu Santo para iyahan ka kanunay. Diba? So, daghan kayo ang i-offer sa kaaway sa tuwa karon palibot. Daghan kayo nga pwede na to imong rason. Imong rason nga dili ta mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. But salamat sa Dios nga kita di wala nato gihimong rason ang problema sa tuwang pamilya, problema sa trabaho, problema sa palibot nato nga dili ta mo padayon sa pagsimba o sa pagpangalagad sa Ginoo. So dili na kayo nakotas-o no, application, guard your heart sa matag adlaw. Kung gwardiyahan din kanunay ang ato ang kasing-kasing sa matag adlaw, dili gid ta matintal sa buhat sa kaaway. Kadua, cultivate a lifestyle of prayer. Ampok yun. Ampok kita kanunay. Then, live
live with eternal awareness. Kani eternal awareness kana bitaw mga langit nun, mga buhat pa. Kanunay atong tinguhaon sa atong matag usab kinabuhi. And ang pinaka-last yun, grabe gi-highlights yun siya nga mensahe. Don't let stress control you. You know, kani nga mensahe is nagakuan yun siya og spiritual anxiety. Karoon daw may stress na kayo or makaroon na kita mawala ka sa focus, ma-disorder na kayo itong priority na to. Maulahin na si God. Usahay si God, masalpit na lang na to kung natay pa ilang lanod. So everyday yun, mahimo dapat siya nga priority sa itong life. So salamat ta sa gihimo sa simbahan karon nga. First priority yun, ang kanunay ang Ginoo kung mamataw na 5. Akin sa mga pagampo. So salamat kayo sa matag alas 5 nga gaapil, no? Then salamat po kayo sa gaapil sa gabi. So munang ginaingon, first in the morning, last in the evening. So kana lang ako i-share sa karon nga kagabion. Isa man ating pasahanan. Prayer na natin so de. Sa prayer, kaning number 1, church need rental sound system, viables, 20 inches, TV, office, and hall renovation. All lot and building sound mixer. Pila ta ka mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Tama ba ito, daddy? tul Duha dito daw, duha sa gawas. tulo naman ta, di ba? Ha? O unom ta? Ay, ulo. 2, 4, 6, 8. Walo. Duha. So, Ilan ni? nga tulo mo ni ka Tulo ba? Tulo mo na. ang kwaon na to ani katurang kang Brad Tristan kay naabot man siya Brad Costa no. 5 ka po. Aman. Abot naman siya kana number 5 oh. Ay 5 ni. So ato na yung bahin-bahin, walo man ta. Tag isa-isahon ta ni. Ano ron eh, iupat na lang ang grupo, duha-duha. Oh sige. Okay, ano nyo? Unya kaning Ang galing number 1, isa ka grupo. Kitang tanan. Isa ka grupo. Number 3, isa man eh. ministry needs to the presence of God in every activities. Number 3, Sunday service. Iusa na lang guro ni, isa po ni Brother Roger Sobos. Business yapon. So, biya sa ikon be. Ikaw daw. 5. Ay mo nang ikuan de? Tanggal ako itong angkusta. Ano na lang oh. Okay. Uno man ni. Wala. 5 na yan, 5. Nay bago. Kanina lang kuan oh, kaning number 3 o number 5 usahon na lang ni. Sa Ginoo sa Proteksyon, Ginoo. imong kamaayo sa Bagay, mga present grasya ng person. utang. Lord, Oh, ngayon salamat Lord na ikaw kanunay Spirit in nagkaliya. tayo. Nagtudlo ka namo aron kami. Salamat Lord Mga lagad kanimo Lord Diyos. Usa ka ning takmaasa. Kagabion Lord kung gitugyan kanimo kini. Mataging kalipay kugis pagtuman sa pagdanan. Bisan pa Lord ang gawong utilidad ug wala. Mula sa tibok namong pamilya, mga kaigsuonan, Lord, sa kabataan, Diyos, salamat nga kanang nga tao nga imong gamiton. Salamat sa kay pray nga ikaw Lord, mahatag mayo ang kasing-kasing. Lord, I pray ang provision usap sa sitwasyon. Salamat Salamat Lord, Lord, ikaw Lord, sa iyang magkuban ka namo business sa Lord, kanila. padayon ka Ginoo Sa mag-bless kanan namo sa labi na pinansyal nga bahin, provision nga bahin. I pray Ginoo nga kanunay ka o Diyos maghahatag og pabor kaniya, labi na Ginoo sa iyahang pag-dialysis. Thank you Lord, and we declare Lord total healing Lord in the name of Jesus sa iyang life God. And mas na more pag inuusap Ginoo nga ang iyang business Lord mas-grow pa more and more and mahimo pag Ginoo nga makatabang sa Ginoo sa uban nga
katawhan Sa Ginoo. pagsupplement Salamat pamilya Lord sa padayon Balaang sa Ginoo Ginoo. Asa Jehovah siya mga Thank you Lord tinitibay for your mercy and for your alayin magbugan goodness Ginoo. Salamat Lord sa iyang dahil life kausap Lord. maghahatag ng kondisyon sa mga makina o bisan pa Lord sa pagdugang yun sa Thank you Lord, even sa life ni Daddy Elmer, sa iyang prayer request Lord, sa iyang business Lord, I pray na ikaw mag-provide sa may na mga pinanglanon, sa may na kinahanglan, sa man na Ginoo ang ilahang need Lord, sa ilang business Ginoo, lamin ang Diyos sa financial nga bahin, I pray na ikaw Ginoo mag-provide ni ini, ikaw mag-hatag ni ini, mag-supply ni ini, and Lord, pasalamatan Ginoo, kung ano posible niya kanimo, favor Lord, kaya pangayon niya kanimo o sa abot niya plano sa kinabuhi. Ikaw sa Lord ang maghahatag ni maghahatag ka niya ang provision, maghahatag financial, kinahanglan, bisan pa ang good health kung gikan kaniya o sa iyang anak, nato na sa iyang apo Ginoong Diyos. I pray sa iyang trabaho Ginoong Diyos, I pray for protection, panalangin Ginoong Diyos na to-increase niya ang promotion, Ginoong hatag ato kaniya ang pabor Ginoong sa tanan ng kaluwa. I pray sa Lord na dili kami pagkapasa pagkason sa tanan namo nga tinguha sa matag pamilya. I pray Ginoong Diyos ikaw lamang ang mag-uban ka namo sa ministry. I pray nga ang San Fernando Bukidnon makalabutay gini makapadayon kini ang luhaton in the name of Jesus. I pray ikaw sa Lord, imong i-bless to Ginoo nga ikaw sa matawag Ginoo. hatag ka namo sa pinansyal, mapalit ka namo ang notice sa Hatitan, San Fernando, o sa Alimars Academy Incorporated, Ginoong Diyos, mapalit ni Ginoong sa Jesus is Lord. Yan ang imo nga pag-Lord Lord sa naglawang kami Ginoong Diyos nga sa Thanksgiving party. Pero dili ni matulutan ng mga kaaway nga mga pangilabutin nga kapahimong babaw. Ang tanan na mga ginapang-invite Lord, maka-actog yun, maka-attend yun Lord. Kauban ang kalipay, Ginoong Diyos, ang provision, ang kinanglan, gasto anang ni anang panahon hatagi og maayong panahon o itugot Lord nga ang pulong nga madungog mutisok sa kasing-kasing sa una-una sa mga katawan na binagod sa among mga bisita Ginoong Diyos. Busa naglaom ako nga dili sa bagbagan ang mga bisita makadangat usab sila ngadto maka-attend usab sila Lord alang sa imong kahimayaan Ginoong Diyos. Busa naglaom ako Ginoong Diyos nga kanang adlaw ipadayag ang imong gahom ang imong bunga ang kadaugan sa imong mga katawan sa mga buluhaton. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Usa ni kagabion naglaom kami ang mga patalingog pasaylo sa mga kinabuhi. I continue to declare Lord your word Ginoo that nothing is impossible diha sa imo. Give you all the glory Lord and honor Lord in Jesus name. Amen. Ginoong Diyos, nagapadayon kami sa pagduol kanimo ug makang giday pasalamatan nadungog nimo ang among mapag-ampo ako mapag-ampo nga ikaw ang magasilyo na pinagi sa balaang dugo Ginoong Hesus aron walay buhat sa kaaway nga makapahimong babag. Panalangini ang imong anak nga nagapadayag sa imong pulong Lord, Pastor Albert. I pray nga magahatag ka pa niya og gahong otoridad ug kang kaalam nga ikinahanglan padayon siya Lord nga bisan sa iyang pagkinabuhi ka magapanalangin hatag proteksyon sa tibok niyang pamilya. I-bless usab Lord ang iskilyo nga pamilya nga padayon nga nagdawat Lord sa imong mensahe sa matag ini nga buluhaton. Akong mapag-ampo nga ang kalinaw ang grasya magpabilin ani nga dapit Ginoong Dios nga pagsinabtanay panaghiusa kining tanan ang gipangayo bisan sa among pagpamauli Lord ikaw ang mag-uban ka namo magkapadangat sa among temporaryong Pinoy-anan nga safe and secure. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.